Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay ino-offer na itong kanilang guard na si Jeron Teng sa Titan Ultra at ang willing daw nilang ipalit dito, ang gusto nilang maging kapalit ay si Cade Flores, hindi na raw si Joshua Monson. Itong San Miguel Beermen matagal nang napapabalita na gustong i-trade itong si Jeron Teng at ito na raw talagang pagkakataon na ito'y mangyayari na. Ibibigay nila to sa Titan Ultra, tinaasahan na bago matapos itong PBA break ay magagawa na ang nabanggit na transaksyon. Itong San Miguel Beer daw ay kumbinsido na pag nakuha nila si Flores, ito'y magagamit nila bilang isang power forward or isang ring tinatawag na backup center. Sa kasalukuyan, ginagamit talaga nila sa forward at center, of course, si Junmar at itong si Rodney Brondial. Pero ngayon naman, mukhang gusto pa raw nilang dagdagan ng iba pang options dito sa kanilang lineup. Wala namang nakikita na magiging problema itong si Coach Leo Austria pagdating sa playing time. Alam niya na itong si Flores role player yan. So ready na talaga to na gumawa ng kanyang role dito sa PBA na maging tinatawag na backup big man o backup power forward ng SMB. Sa kasalukuyan, parang nag-undergo ng transition itong San Miguel dahil syempre tumatanda na rin to si Junmar Fajardo. Kaya nga naghahanap sila ng oportunidad na lamang na gumawa ng ibang sabihin natin mong pagkakataon para manatili yung dominance nila dito sa liga. At magagawa nila yan kung sakasakali na magkaroon sila ng mas matindi at mas marami pa na mga tinatawag na big men. Dahil syempre, nasa history ng San Miguel yan, yung meron silang mga dominant big men at makakatulong to si Cade Flores kung yan ang makukuha nila. At ito naman si Jeron Teng, syempre, magkakaroon na siya sa wakas ng playing time sa Titan Ultra. Isang bagay na hindi niya nagagawa sa San Miguel. Tandaan natin, nung nasa Convergent Jeron Teng, starter nila yan, So maganda, makabalik na siya sa isang team na mabibigyan siya ng minuto. Ang Meralco Balls naman daw ay hindi natuloy. Itong pinaplano nila sanang trade dito sa Raynor Shiny Last of Painters. Gusto sanang makuha ng Meralco si Andre Karakot pero hindi sila nagkasundo doon sa kapalit. At dahil dito, nananatili ngayon itong Meralco sa paghahanap ng mga iba pang mga guards na pwedeng maidagdag sa roster nila. Gusto na raw i-trade ng Meralco itong veterano si Angie Ocaram at pati na rin daw itong si Aaron Black para naman sa ibang mga guards na po pwede nilang makuha. Sa kasalukuyan, marami pa rin pag-uusap na nagaganap pero wala pang definite pagdating dito sa Meralco. Yung mga big men din daw ng Meralco posibleng malagay sa trading block at yan din daw yung tinitignan ngayon ng management kung matutuloy. Alam natin na itong Meralco ay marami pang options yan pagdating dito dahil marami naman silang mga trade assets. So hindi nagmamadali si Coach Luigi Trillo. Pero syempre, kung magagawa nila ng paraan at makapagte-trade agad para sa isang scoring guard at isang big man, gagawin nila yan. Dahil nakikita naman natin yung nagiging problema ngayon dito sa lineup ng Meralco talaga kung saan na sunod-sunod na yung talo nila. Hindi naman natin masisisi yung si Antonio Hester, yung import nila dahil maganda yung numero nito. Talagang medyo nagkukulangan lang talaga sa support ngayon nitong Meralco at yan ang dahilan kung bakit ang dami na nila ng mga nagiging talo. Sigurado tayo, alam na alam naman yan at nakikita ni Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic kaya nga sila ay gumagawa rin ng hakbang para mapabilis na yung transition kumbaga at makakuha na sila ng mga bagong players na magagamit. Dahil kung ito namang Meralco Balls na pag-uusapan, yung quality ng coaching at mga players nila mataas na. Pero syempre, kinakailangan pa yung higitan para naman makasabay sila dito sa mga matitinding teams na naglalaro ngayon dito sa PBA na talagang determinado na gumawa ng mas maganda at mas marami pang mga tinatawag na mga kampyonato.